Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi ko gusto ang ganitong mga party. Nakaupo lamang ako ngayon sa bar habang walang tigil sa pag-inom ng alak. Kung hindi lang ito party sa mga tulad kong businessman, baka hindi na ako umattend pa. Nandito ako bilang representative of our company as the CEO. This is party's great opportunity to meet investor and client or to come out some ideas of business venture. Being with people of the same circle helps in improving businesses. Kasama ko kanina ang matalik kong kaibigan na si Mike. Nag-iisang tagapagmana si Mike sa isang malaking bottle company. Kahit pa sabihin, anak lamang ito sa labas. Habang ang kaibigan niya ngayon ay masayang nagsasayaw at ang kasayaw nito ay si Francesca. Hindi niya mapigilang maging masaya para sa kaibigan dahil nahanap nito at alam niya umiibig na ito sa babaeng kasayaw nito ngayon. Ngayon muli na naman siyang sasaya at mukhang umiibig na rin siya. Nasa huli talaga ang pagsisisi kung bakit kasi minsan makikita lang natin ang value ng isang tao sa buhay natin kung wala na sila, kung hindi na sila sa atin. Muli akong napatungga ng alak na siniserve ng isang bartender. Napatigil sa ere ang akma kong paglagay ng baso sa ibabaw ng mesa. Nang napako ang aking paningin sa dalawang nilalang, nakapapasok lang dito sa venue. Halos napalingon lahat sa kanila. Alam ko kung bakit. Sinong hindi mapapalingon sa maladyos ang kagandahan ng babaeng kasama ngayon, ng lalaking matagal ko nang gustong suntukin. Parang gusto kong magwala dahil sa matinding galit na aking nadarama. Aking lang si Danaya. Akin siya noon at akin siya magpasa hanggang kailan. I'm a territorial and possessive. Kung kaya lang pumatay ng tao ang mga titig ko, matagal na sanang bumulagta ang lalaking kasama ngayon ni Danaya. Hindi ko mapigilan ang magselos. Masayang nakikipagnitian si Danaya sa mga businessman na halata ang malaking paghanga sa kanya. Gusto kong suntukin ang mga ito. At itong kumag na kasama naman ni Danaya, hindi man lamang umalis sa kanyang tabi. Hindi tuloy ako makasingit. Para na akong sinasaksak ng paulit-ulit habang nakatingin ngayon kay Danaya. Na sweet na nakikipagsayaw kay Alfred. At para na silang magkayakap na dalawa. Ako lang dapat ang humahawa kay Danaya. Ako lang ang dapat na yumakap sa kanya. Ako lang ang dapat na humahalik sa kanya. Akin lang siya. Akin lang. Pagpasok pa lang namin ni Alfred sa venue, kitang-kita ko na ang karangyaang mayroon ang mga tao sa party na ito. Nakakapit ang aking kamay sa braso naman ni Alfred at ipinakilala naman niya ako bilang kadate sa mga businessman. May mga kakilala din naman ako na naging prospect ko na para maging investor. Pwede ba kitang maisayaw? Inilahad ni Alfred ang kanyang kamay. Oo naman. Nakangiti ako sa kanya. Tinanggap ko ang nakalahad niyang kamay at hawak kamay kaming pumunta sa dance floor. Ikinapit ko ang aking kamay sa magkabila niyang balikat habang nakahawak naman ang kanyang kamay sa magkabila kong baywang at sabay na kaming gumagalaw na dalawa. Matamis ang ngitian namin sa isa't isa. Nagkatinginan kami. Kailan yung huling naisayaw kita? Tanong naman ito. Tila nag-isip naman ako. Matagal na, hindi ko na maalala. Siguro mga 7 years ago. But still nothing changed. I still look at you like you are the most beautiful woman of all. Ngumiti naman ako sa sinabi ni Alfred. At ikaw naman, bolero ka pa rin tulad noon. Napatiwa siya sa sinabi ko. Alam mo ba kung anong sinasabi ko sa aking sarili nung una kitang makita? Sinabi ko sa sarili ko na that you are the woman that I'm going to marry someday. Pero
Iba ang gusto ng tadhana para sa ating dalawa. Hinaplos niya ang aking pisngi sandali. Masaya na ako na kung ano ako sa buhay mo ngayon, Danaya. Mapait naman ako na pangiti sa kanya. You're going to find someone who's much deserving for your love. Sabihin mo, Alfred. Look around. Baka makikita na at maibibigay na sa'yo ang babaeng pinapangarap mo. Makahulugan akong napangiti sa kanya. Iniisip ko, si Maureen. Sana lang dumating ang araw na magkatuluyan silang dalawa. Wala lang para sa akin dahil bagay na bagay naman sina Alfred at Maureen. Wala naman akong ibang nakikita kundi ikaw lang. Pero hayaan mo, susubukan kong tumingin-tingin. Baka nandyan lang siya, sa tabi-tabi. Mahina siyang napatawa. Hindi na ako nagsalita pa. Sumabay ang aming galaw sa indayog ng musika. Sabay kami napahinto ni Alfred sa pagsayaw na may tumapik sa balikat niya. Napatingin kami sa gumawa nun at agad akong nakadama ng iritasyon nang makita ko kung sino ang gumawa nun. Kanina ko pa napapansin ang lihim na pagsunod-sunod ng mga mata ni Axel sa bawat galaw ko. Ayaw kong masira ang maganda kong mood sa gabing ito. Kaya binaliwala ko ang kanyang presensya. Pero heto na naman siya sa aking harapan ngayon. Mr. Axel de la Cuesta, ikinagagala kitang makita muli. May kailangan ka ba sa akin? Mapang-uyam na boses naman ni Alfred. No, I don't have any business deal with you, Mr. Harrison. But I have some business with Miss Anderson. Sa akin nakatingin si Axel. Sabog na sabog ang kanyang kilay at mukhang bad trip ito. I don't think I have business deal with you, Mr. De La Cuesta. You can leave now. Iniistorbo mo kami. Mahinahon lang ang aking boses. Kahit na gusto ko na siyang sigawan. Narinig mo siya. Umalis ka na, Mr. De La Cuesta. Wika naman ni Alfred. Nahahawakan sana muli ang aking kamay. Pero hinila naman ako bigla ni Axel. Sa ginawa ni Axel, muntikan na akong masubsob sa malapad niyang dibdib. Agad na nuot sa aking ilong ang napakabango niyang amoy na kinababaliwan ko dati. Ipinilig ko naman ang aking ulo. Dati yon, hindi na ngayon. Ano bang problema mo, Mr. De La Cuesta? Halata na ang boses. Nagalit naman ni Alfred. Masama na nagkatinginan ang dalawang lalaki. Huwag kang gumawa dito ng gulo, Mr. De La Cuesta. Bulong ko naman kay Axel. Pagalit na ang boses ko. Hindi ko gumawa ng issue dito. But you and Alfred are the first one who made the sense. Kaya nagagalit ako. Ano bang sinasabi mo, Mr. De La Cuesta? Pagalit kong tanong sa mahinang boses. Halika dito. Muli akong hinila ni Axel. Kaya tuluyan na akong napasubsob sa malapad niyang dibdib. Kaya mas lalo ko tuloy siyang naamoy at nag-init bigla ang aking pakiramdam. Lihim kong kinastigo ang aking sarili dahil may oras pa talaga itong punahin ang bango ng hambog na si Axel na to. Galit pa rin ako sa kanya. Kahit nakakaadik ang kanyang pabango. Be professional, Mr. De La Cuesta. Huwag mo ngang kunin ang kadate ko. Maghanap ka ng sarili mong kadate. Hinawakan ni Alfred ang aking isang kamay. Pero hinawakan din ni Axel ang kabila ko namang kamay. Bakit ka ba nagugulo sa amin ha, ni Danaya, Mr. De La Cuesta? Bakit hindi ang asawa mo ang puntahan mo? You know that I don't have a wife, Mr. Harrison. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ko sa dalawang lalaki. Parehong naniningkit ang mga mata ng mga ito na nakatingin sa isa't isa. Walang asawa si Axel, so hindi sila ikinasal ni Wilma. Malay ko ba kung natuloy ang kasal yung dalawa ni Wilma? Napakalaki na kasi ng tiyan ni Wilma nung huli kami magkita. Naalala ko bigla na may anak na pala sina Wilma at Axel. Kung ano man ang dahilan at hindi natuloy ang kasal nila, wala na akong pakialam doon. Tinampal ko naman ang kamay ni Axel na nakahawak sa akin. Wala kang karapatan na hawakan ako, Mr. De La Cuesta. Kung wala kang matinong magawa sa gabi na to, huwag mo kaming idamay ni Alfred. Leave us alone. Naiirit akong sambit na para kay Axel.
Rumihistro naman ang pagkagulat sa kanyang mukha. Halatang hindi niya inaasahan ang aking sinabi. Sinamantala ko ito para makawala mula sa kanya. Nang nabitawan na niya ako, agad kong hinila si Alfred papalayo sa kanya. "Are you okay?" May pag-alalang tanong naman ni Alfred. Sabay bigay niya sa akin ng isang bottled water. Magkaharap na kaming nakaupo ngayon. Agad ko itong ininom. Hindi pa rin kumakalma ang aking pakiramdam dahil sa sobrang inis ko naman kay Axel. "I'm okay." Pasekreto kong kinalma ang aking sarili. Sandali kong nakalimutan ang presensya naman ni Axel. Nang may lumapit sa amin ni Alfred na mga kakilala niya. Kasosyo niya ang mga ito sa iba pa niyang negosyo. "Ikaw ba yung jewelry designer?" Paninigurado naman ni Lance. Isa siyang application developer at doon din nakapokus ang kanyang atensyon. Nakangiting napatago naman ako sa kanya. "Ngayon, naaalala na kita kung saan kita nakita. Kaya pamilyar ka sa akin." "Draven Beach Resorts?" Ang kanyang mga negosyo. "You are one of Mama Lucy designer?" "Nandun ako sa auction na yun. Nakakalungkot lang. Hindi ko nakuha ang gusto kong kwintas. Mukha kasing ayaw magpatalo ni Axel de la Cuesta sa bidding." Nagpatuloy naman sa kwentuhan namin hanggang sa nagpaalam na ako sa kanila para pumunta sa restroom. Sa kabilang dako naman walang tigil sa paglagok ng alak si Axel. Selos na selos naman siya sa mga lalaking masayang nakikipagkwentuhan kay Danaya. Kilala niya ang mga lalaking ito. They are the Montenegros brothers at isa sa mga ito ay may asawa na. "Stop that, gago. Huwag kang maglasing at baka magulo ka pa dito." Saway naman ni Mike sa kanya. "Ang asawa ko. Maraming kinakausap ng mga gago. Kung ikaw, Mike, ay nasa katayuan ko at nakikipag-usap ang asawa mo sa ibang lalaki habang masaya siya." Nagbago naman ang masayang aura ni Mike sa kanyang sinabi. Napatigil naman siya. "Hindi na mangyayari yon. Dahil wala na akong asawa. Patay na siya at kasalanan ko." Tinungga naman ni Mike ang alak na hawak nito. "At isa pa, hindi mo na asawa si Danaya. Hindi mo na siya asawa kahit kailan pa. She is your former wife, your ex-wife, and you don't have the right to be jealous." Sapul siya sa sinabi nito, pero binaliwala niya ito nang makita niya si Danaya na umalis na. At ito na ang pagkakataon niya. Susundan niya ito. Kasalukuyan ako naglalagay ng lipstick nang napasinghap ako bigla. May nagsara kasi bigla ng pintuan nitong restroom. Agad nanuot sa aking ilong ang isang pamilyar na amoy. Nagtaas baba ang aking dibdib. Sa nadarama kong galit kaagad. Napa-countdown ako mula sa 10 at sinabayan ko ng paghinga ng malalim para kalmahin ang aking sarili. Wala sa plano ko na pansinin siya kaya humakbang ako papunta sa nakasaradong pintuan nang hindi malang sumusulyap sa kanya. Pero mabilis niyang hinapit ang aking bawang, sabay sandal sa akin sa dahon ng pintuan. Iniharang niya ang kanyang kamay sa magkabila kong gilid. Sandaling nanlaki ang aking mga mata, pero agad din akong nakabawi. Kaya ngayon nanlilisik na ang aking mata na nakatingin sa kanya, na kulang na lang ay papatayin ko siya sa mga titig ko. "Mr. de la Cuesta, talagang kasiyahan mo na ang buwisit na nakuha ngayon, ano? Ano na naman ba ang gusto mo?" Malamig pero may halong iritasyon na tanong ko sa kanya. "Bakit kasama mo ang lalaking yon? Isa lang naman ang gusto ko, ang makasama ka sa lahat ng mga businesses na pupuntahan ko. Pero bigla mo na lang akong nilayasan noong isang araw at ngayon kasama mo ang Alfred na yon. Mas pinili mo siyang kasama kaysa sa akin." Ani nito sa naiirita ding tono. Hindi ko na mapigilan ang sobrang galit ko sa kanya. Talagang sagad na ako sa kakapalan na mukha niya at ang hirap pa niyang pakiusapan. "Ano naman ngayon sa'yo, Mr. de la Cuesta? Alfred is the best man for me. At saka, hirap pa talaga na intindihin ang sinabi ko sa'yo. Leave me alone. Sigurado naman ako na naiintindihan mo na yan.
Kasi sa pagkaalala ko, matalino ka naman. Simple English lang naman yan. Hirap ka ba talagang ipasok yan sa kinakalawang mong utak? Mapanuya akong wika sa kanya. Sandali siya napanganga sa aking sinabi nang medyo nakabawi na siya. Halata sa kanyang mukha ang pagkabanas. Of course, naiintindihan ko at wala akong pakialam. Hindi ba halata na sinusuyo kita? And I won't give up, baby. Hindi kita isusuko sa Alfred na yon. Napataas ang kilay ko sa kanyang sinabi. Nanunuyo ba siya? Bakit hindi ganun ang dating sa akin sa kanyang ginagawa? Nanunuyo nga, pero hindi pa rin nawawala ang pagiging arugante. Tigil-tigilan mo nga ako, Mr. De La Cuesta. Hindi ka nakakakilig, nakakabwisit ka. At hindi na ako natutuwa sa'yo. Sinubukan kong gawing mahinahon ang boses ko. Umaasa na sana maintindihan na niya ako. Itinulak ko siya. Mabuti na lang at nakawala din ako mula sa kanya. Naiirita akong tumitig sa kanya. At sa tingin mo ba, natutuwa din ako sa'yo? Mas lalo namang hindi ako natutuwa sa ginagawa mong pagpapaselo sa akin ngayon. At pwede ba? Huwag kang kapit ng kapit sa Alfred na yon. Naiirita ako. Hindi ko nakikitang nakikipag-usap ka at nakikipagtawanan ka sa iba't ibang lalaki. Nabubwisit ako. Stop torturing me. Napaawang naman ang mga labi ko. Nang tuluyan na mag-sink in sa utak ko ang kanyang sinabi. Hindi ko napigilan ang matawa. Nakakainis siya at nakakatawa. Halata sa kanyang hitsura na hindi niya nagustuhan ang ginagawa kong pagtawa. Talaga, Mr. De La Cuesta? Mapang-uyam akong napailing sa kanya. Ano ba ang dapat kong gawin, ha? Ano ba ang dapat gawin ng isang single na katulad ko? Tila tinakasan ng kulay ang kanyang mukha sa aking sinabi. What do you mean? Bakit ka pa nagtatanong? Hindi ba kilalang kilala mo ako? Ikaw na rin na nagsabi. I am nothing but a worthless gold digger. Paano kung sabihin ko sa'yo na ganun nga ako? Ginagamit ko ang katawan ko para makuha ko kung anong gusto ko. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ko ngayon. Wala naman akong pakialam sa kanya. At saka ganun naman talaga ang tingin niya sa akin noon. So there's no need to protect myself from his judgment. Bahala siya sa buhay niya. Wala na akong pakialam kung ma-provoke ko man siya. No! Malakas niyang pagkakasabi. Hindi ako naniniwala. Hindi ka ganyang klaseng babae. Imbes na matuwa ako sa kanyang sinabi, mas lalo kong nadarama ang sobrang galit. Gago ka talaga. Napailing kong sambit. I'm sorry, but please, baby. Tell me that I'm only one. Na kahit halik ay hindi mo nagawa sa Alfred na yon. Nagsusumamo ang kanyang mga mata. Para bang ito ay namumula. Marahas akong napalanghap ng hangin. Pagkatapos kalmahin ang aking sarili. Nakakawalang gana itong usapan naming ito. Yun bang wala siyang pakialam sa akin? Para pareho na kaming mamuhay ng tahimik. Naiirita ako sa isipin nitong panunuyo niya na nakaka-stress dahil hindi man lang nabawasan ang pagiging hambog niya. Kung tratuhin niya ako ay para akong napakahalaga sa kanya. Pero hindi man lamang nawala ang pagiging arugante niya. Malaki pa rin ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili at hindi man lamang niya kayang ibaba ang kanyang pride. May gusto siyang muling makuha mula sa akin. Ang katawan ko kaya. I'm sorry, Mr. De La Cuesta. Pero marami na kaming pinagsaluhan ni Alfred. Ni isang beses hindi niya tinangka na gawan ako ng masama. Hindi katulad ng Axel na to, na puro kasamaan at pasakit lang ang ginawa niya sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyo, Danaya. Parang naiiyak ng sambit, sabay hampas ng pintuan. Nanlaki naman ang aking mga mata sa kanyang ginawa. Kinalma ko kaagad ang aking sarili. Dapat hindi ako magpadala sa kanya. Tinalikuran ko siya at akmang bubuksan ko na ang pintuan. Nang napatigil ako bigla, niyakap niya ako sa aking baywang mula sa aking likuran. Please baby, pakinggan mo muna ako.
I'm sorry sa lahat-lahat. Please, bumalik ka na sa akin. Mahal kita, baby. I realized na ikaw lang ang babaeng mahal ko. At wala na rin akong pakialam kung may nangyari man sa inyong dalawa ni Alfred. Basta bumalik ka lang at aayusin natin ang lahat. Nakakairita ang sinasabi niya. Hindi maganda sa pandinig. Talaga, Mr. De La Cuesta? Kumawala ako mula sa kanya at hinarap ko siya. Muntik na akong mapasubsob sa kanyang dibdib dahil sa sobrang lapit niya. Sa inis ko sa kanya, pati ang nakakaadik niyang amoy ay hindi ko na napuna. Nakukulangan ka ba sa mga pasakit na nagawa mo sa akin noon? Nakatitig lang siya sa akin. Ayaw kong manumbat pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Sinagad na kasi niya ako. Mariin siyang nakatitig sa akin. Ramdam ko ang paninigas niya. Kitang-kita ko ang pamamasa ng kanyang mga mata. Hindi ko alam na magaling palang artista itong former husband ko. Alam ko kasi na umaacting lang siya. Kasi imposible naman na minahal niya ako, hindi ba? Hindi nga niya ako minahal noon. Ngayon pa kaya? Well, sinasabi niya sa akin noon na mahal niya ako. Pero alam ko naman na nagsisinungaling lang siya. Kasi nakatiting, hindi ko naman naramdaman ang sinasabi niyang pagmamahal. Hanggang ngayon malinaw pa rin sa aking gunita ang saktong salita na binatawan niya noon. Tapos sasabihin niya ngayon na ako lang ang mahal niya. How could him? Ayaw ko na siyang makaharap. Kaya padabog ko siyang tinalikuran para layasan sana. Pero mabilis niyang hinawakan ang aking palapulsuhan. Nanlilisik ang aking mga mata sa napalingon sa kanya. Sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong gawin para bumalik ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Talaga, Mr. De La Cuesta? Ngumiti pa ako. Ang gusto ko, ibalik mo ang katahimikan ko. Naramdaman ko ang pagurong niya sa aking sinabi. Kung hindi mo kayang ibigay yan, baka ang ibalik ay ang katahimikan ko na kaya mong ibigay. Pinili mo na si Wilma over me. Magdusa ka. Titig na titig siya sa akin at mas lalo akong naiirita. Pero nakangiti pa rin ako. Sige, titigan mo ako. Titigan mo ang babaeng sinayang mo noon. Lumatay ang sakit at pagkabigla sa kanyang mga mata. Tinampal ko ang kanyang kamay. Saka ako humakbang para tuluyan siyang layasan. Bumalot ngayon sa puso ko ang sobrang galit para sa kanya. Kailan ba ako huling nagalit ng ganito? Ayaw ko nang magalit ng ganito dahil naninikip ang aking dibdib. Ako lang din ang iiyak. Naka-move on ako. Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon kasama ang kambal kong anak. At karapatan ko na hindi ipakilala kay Axel, sina Jared at Jiho dahil pinagtaksila niya ako at itinapon na parang basura. Ipinagtabuyan niya ako at dahil sa ginawa niya, may nawala sa akin.